than 2 decades of providing music and entertainment. Music and entertainment. News and information. We will carry on. Will carry We on. will deliver. We will strive to always be better. This is your first FM station in San Jose Occidental, Mindoro. 101.7. Radyo Natin FM. This is your radio. AMBC Radyo Natin. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanan pagkakakiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalang, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Adventist World Radio, Adventist Community Services, Adventist Youth Ministry at ng Himpilang 101.7 Radio Natin. At sa hapon po ito, ako po ang inyong makakasamang kaibigang kabataan sa Himpapawid, Maika Mariano. At sa loob po ng 1 oras, tuwing ika-4 na linggo ng buwan, sa oras na 12:00 hanggang 1:00 ng hapon, ay nais po namin kayong anyayahan sa ating pag-aaral sa isang napapanahong mensaheng pangkalusugan at may kinalaman sa kung paano tayo mapalapit kay Kristo. At sa oras po na ito, akin pong binabati ang atin pong live listener, ang mga listeners via online at radio, sa lahat ng aming taga-subaybay, sa lahat ng kapulaang nararating ng aming tinig at ng atin pong signal. Ayan po, binabati po natin ang mga kaguruan ng San Jose Adventist Academy, ang mga kapatid po natin sa BJMP, at ayan, binabati ko na rin ang aking partner na ngayon ay busy si Ate Drizel. Sana matapos mo yung ginagawa mo. At kami po, ako po ay masaya na makakasama kayo sa ating talakayan ngayon. Kaya po, kung kayo ay may katanungan o mga may nais ipabati, maaari kayong mag-text or tumawag sa numerong 0977-4827-890. Ulitin ko po, 0977-4827-890 or i-comment po sa ating Facebook Live. Ayan po ang ating pong Facebook page, 101.7 Radio Natin San Jose. Maaari rin po na i-like and share ang ating live para mas marami pa po ang makapakinig sa ating mensahe. At bago po tayo magpatuloy, tayo ay makakarinig na isang makalangit na awitin na susundan po natin ang opening prayer bilang paglapit sa ating Panginoon para sa ating pag-aaral ngayong hapon. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Siya'y si Jesus ang manunubos. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Nasa Kanya ang 10 utos. May nagsasabing, narito ang Kristo. Huwag maniwala, kundi subukin ito. May nagsasabing, sila ay Kristiyano. Mag-ingat ka, baka hindi totoo.
Diyos. Siya'y si Jesus ang manunubos. Sino nga bang Kristo ng Diyos? Nasa Kanya ang 10 utos. May nagsasabing narito ang Kristo. Huwag maniwala kung di subukin ito. May nagsasabing sila ay Kristiyano. Mag-ingat ka, baka hindi totoo. Makikilala ang tunay na sa Diyos. Nasa kanila ang 10 utos. Makikilala ang tunay na sa Diyos. Sinusunod nila ang 10 utos. Ayan, tayo po muna ay pansamantalang tumigil po, no, sa atin po mga kanya-kanyang ginagawa. Tayo po muna ay yumuko at pumikit para po sa ating panalangin. Panginoong Banal, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa panibagong isang linggo po na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Nagpupuri at nagpapasalamat din po kami sa pagkakataon pong ito, Panginoon, na muli po binigyan nyo kami ng pagkakataon upang makapakinig at makapag-aral muli ng inyo pong mga salita. Nawa po, Panginoon, ang mga matututunan po namin sa mensaheng ito ay amin pong maitanim sa aming mga puso't isipan upang amin po magagamit ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ganoon na rin po maibahagi namin sa mga hindi po makakapakinig sa mensaheng ito sa oras po na ito. Panginoon, ang paggabay po ang aming hinihiling, ang inyong pong banal na Espiritu ang siyang manguna, at patawarin po kaming Ama sa kung saan man po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito lamang po aming samot, hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Ayan. At bago po tayo magpatuloy po sa atin pong talakayan ngayong hapon, ay simulan muna natin sa 3 health tips. At ang atin pong unang health tip ay children who prepared an untrained appetite. No? Ang mga bata na naihanda sa hindi naman dapat na yun yung kanilang kinakaganahang mga pagkain. Kapag mali ang pagkaing isinanay sa bata mula nang siya ay maliit pa, ang mga maliliit na bahagi ng ating tiyan ay nasusunog hanggang nawawala ang kanilang pagiging sensitibo. Yung dapat nating nararamdaman, hindi na natin nararamdaman, yun pala ay malala na. Kung naituro natin ang wastong pagkain, o ang tinutukoy po dito ay walang karne, pag-iwas sa mamamantika at matatabang pagkain, tiyak na mas malusog ang tao. Ayan po kasi lalo nga sinasabi ay napaka-sensitive ng tiyan ng mga bata, kaya dapat kung tutusin, dapat ang pinapakain natin sa mga bata ay bland foods, kahit nga tayo dapat ganun ang ating kinakain, hindi masyadong malalasa, sapagkat may mga tulad sa mga mamamantika at matatabang pagkain, kumbaga parang may mga sinusunog siyang parte ng tiyan natin na akala natin normal lang na hindi natin nararamdaman yung sakit, pero may sakit na pala tayong dinaramdam. Pangalawa po, what about flesh foods? Ang pagkain ng karne sa mga bansang sagana sa prutas, gulay, butil at mga nuts, ang pagkain ng karne ay hindi angkop sa anak ng Diyos. Flesh foods has a tendency to animalize the nature. Ang palagiang pagkain ng karne ay nakukuha ng tao ang ugaling pagkahayop, at dahil dyan, nananakawan ang mga tao ng pag-ibig at kahabagan na dapat nilang maramdaman para sa kanilang kapwa. Ayan. Kapag ang isang tao daw ay
napakahilig sa karne, ay kumbaga ang mga hayop kasi ay may mga natural na ugali yan na wild ba, matatapang ganon. Kumbaga parang nakukuha daw natin na ugali ng mga hayop, no? Kaya dapat po ay dahil naman ang ating bansa, ang ating lugar ay sagana sa prutas at gulay, mga butil at mga nuts, no? Dapat yun ang mas pagtuunan natin ng pansin na yun ang ating kainin, Kadahilanan kung bakit hindi mabuti ang pagkain ng karne. Ang mga kumakain ng karne ay secondary o pangalawa lamang sila na tumatanggap ng sustansya mula sa butil at gulay dahil dumaan na ito sa naunang kumain. At yun po yung hayop, no? Yung pinagkukunan natin ng karne. Hindi ba mas mabuti na diretso nang tayo ang kumain ng gulay? 'Di ba po? Kasi kapag kagaya sa science, no, sa food chain ay kapag naunang kumain ng gulay ang hayop at kakainin mo na yung karne ng hayop, ay mas nauna nang nakuha ng hayop yung sustansya ng gulay kaysa sa iyo. Kahit pa sabihin natin may sahog namang gulay yung karne, Sa panahon ngayon, hindi na po talaga mabuti na kumain ng karne dahil ang mga hayop ay nagkakasakit na rin ng tuberculosis, cancer at iba pang nakamamatay na mga sakit. Yung mga sakit na madalas sa tao lang natin nakikita ay nagkakaroon na rin ang mga hayop. At saka, halimbawa na lang, sa mga manok, sabi nga nila, yung 45 days, hindi naman na daw talaga 45 days yon, no? Mga 28 days na lang talaga siya dahil ang dami-daming mga tinuturok na gamot para mabilis na lumaki. Ayan po. So, ang 3 pong health tips, no? Children who prepared an untrained appetite, no? Kapag mali po yung isinanay natin sa mga bata na pagkain, no? Pangalawa at pangatlo ay ang pagkain ng karne, no? Iwas-iwasan na po natin ang pagkain ng karne sapagkat although may mga nutrition po tayo nakukuha sa mga karne, mas lamang na po ang nakukuha nating sakit dyan ngayon. Ayan. At ngayon po, dadako na tayo sa atin pong talakayan. Tayo po ay nasa chapter 81 na ng Messages to Young People. At ang pamagat po nito ay The Value of Bible Study. Ang kahalagahan ng pag-aaral natin ng Biblia. Ayan po, no? So, ngayon po ay ang chapter na to ay nagpapaalala sa atin na although ang education, ang science, ang technology ay mahalaga, wala pa rin pong tutumbas sa Biblia sa pag-develop po ng ating isipan, sa pagpapalakas ng ating karakter, at sa pagpapalapit sa atin kay Kristo. At ang ating pong katanungan ngayon ay, why should young people make Bible study their highest priority? Bakit ang mga kabataan ay dapat na gawin na ang Bible study ang pinaka-priority nila? Ano po? So, dahil po dyan, una po ay the Bible strengthens the mind. Mas pinapatibay ng Bible ang atin pong mga isipan. Ito po ay para sa mga estudyante. Hindi lang po para sa mga estudyante, pero kumbaga, ito yung pinaka-target niya talaga ay mga estudyante. So, sabi po, many students spend hours reading textbooks, browsing social media, or watching videos. No, alam na alam ko yan kasi mga estudyante ko talaga naman, alam na alam ang mga trending sa TikTok. No, karamihan sa mga estudyante ay babad na babad. Yung iba, mga mahihilig mag-review, basa ng mga libro. Yung iba naman, hindi na matigil kaka-scroll sa cellphone, kakanood ng TikTok, Facebook, Instagram, o di kaya ay manonood ng mga reels, no? So, these activities may increase knowledge, no? Yung mga gawain na yun ay pwedeng makatulong para mas mapalawak ang pag-iisip ng mga kabataan. Pero, sabi ni Ellen G. White, the Bible develops the intellect more than any other book, no? Ang Bible ang mas nakakapaghasa ng katalinuhan ng isang tao kaysa sa iba pang mga uri ng mga libro, no?
It challenges us to think deeply because God's truth is infinite. No? Na-challenge tayo na mas mag-isip ng mas malalim kasi walang hanggan yung katotohanan ng ating Panginoon. No matter how much we learn, there is always more to discover, no? Parang sabi nga, yung mga matatanda na nakatapos ng magbasa ng Bible, no? Parang kahit natapos na nilang basahin yon, uulitin pa nila kasi may mas gusto pa silang mas matutunan, ano? So unlike worldly knowledge that often ends with facts, the Bible develops ito pong apat na ito, no? Hindi kagaya ng mga makamundong kaalaman na karaniwan, syempre may natututunan tayong mga facts. Ang Bible, may nade-develop pa siya sa atin, kagaya ng wisdom, discernment, good judgment, and spiritual understanding. Sa malawak na kaisipan, yung discernment na kapag tayo ay magdidesisyon, iisipin muna nating mabuti kung alin ba yung mas tamang gawin, alin yung mga pwedeng maging consequence nun, good judgment and spiritual understanding. So, sabi po, young people who neglect God's word often settle for shallow thinking. So, ang mga kabataan na isinasawalang bahala ang salita ng Diyos ay karaniwan sila yung mga mabababaw ang pag-iisip. But those who search the scriptures gain stronger minds and better decision-making abilities. Pero yung mga mas pinipili nilang mas mag-aral pa ng scripture ay mas nagiging matibay ang kanilang mga pag-iisip at mas matalino ang kanilang mga nagiging decision. Ayan. Good morning po, si Sir naman to Good morning, sir. May kahalimbawa po dito, sabi, imagine two students. Imagine natin, may dalawang estudyante. Yung isa ay 3 oras nagsascroll lang sa social media. Yung isa naman, 30 minuto, 30 minutes lang, nagba-Bible study tuwing umaga. No, paglipas ng mga taon, yung pagkakaiba nila ay hindi lamang yung kaalaman. Magkaiba sila ng naging kaalaman, syempre, kasi nga yung isa Bible study, yung isa social media, no? Ang pagkakaiba nila ay yung kanilang character, wisdom, and yung purpose, no? So, dito napapatunayan natin na ang Bible ay nahuhubog niya ang katauhan natin, no? Although, may ko-compare ko din naman siguro ngayon na madalas sa social media, kung ano man yung ginagawa natin, yun yung humuhubog sa atin. Kasi mapapansin mo talaga yun, bilang ako isang teacher po, makikita ko sa mga bata, halimbawa, nag-visitation kami, tatanungin namin yung magulang, kamusta po naman yung inyong anak? Mabait naman po, ganito, ganyan. Tapos, doon ko mapapag-compare na, bakit kaya sa school, ganito yung ugali ng bata na ito? No, marirealize din natin na siguro dahil yun sa impluwensya ng social media talaga, no? Napakalaking impluwensya ng mga napapanood na mga bata. Lahat na lang kaya nilang gayahin. Sabi nga, ang mga bata ay great imitators. So, pangalawa po, Christ is the center of the Bible. Walang ibang sentro ang Biblia kundi ang atin pong Panginoon. So ito po ay nagpapaalala sa atin na ang greatest subject to study is Jesus Christ and His work as our mediator. So minsan nga curious din ako although napapag-aralan naman sa science yun, no? May mga bagay-bagay na hanggang ngayon ako curious ako, paano kaya nangyari yun? Paano ginawa yun? Ang mga ganon. Christ united heaven and earth through His sacrifice. His work was not only to save humanity but also to preserve harmony throughout God's universe. So, pinag-isa or pinag-unite ng ating Panginoon ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo, no? Ang kanyang ginawa ay hindi lang para maligtas tayong mga tao mula sa pagkakasala, kundi mapanatili ang harmony sa buong kalawakan, no?
Sa bawat page ng Biblia ay lahat tumuturo sa ating Panginoon. So kapag tayo ay nag-aral ng Bible, so malalaman natin yung creation, yung sanctuary, yung mga prophets, at yung gospels. We are learning more about Christ. Mas natututo tayo tungkol sa ating Panginoon si Kristo. And this makes Bible study personal. So kagaya nga, kapag tuwing umaga kasi nakikinig ako sa Hope at Calvary, no, sa pangunguna nila Sir Pham, pinapaalala niya palagi na hindi porket nakinig ka na doon sa Hope at Calvary, sa devotional na yon, no, sa Bible study na yon, ay hindi ka na Bible study ng sarili mo. So magkaiba pa rin po ayun, no. Iba po yung ikaw mismo yung nagkusa na matuto ka kaysa yung nakinig ka lamang. So we are not merely collecting information. Hindi lang tayo basta nangongolekta ng mga kaalaman. Bukod sa natuto na tayo sa pagba-Bible study, mas napapalago din natin ang ating relasyon sa atin pong Panginoon. Ano po? So when you open your Bible, are you looking for answers or are you looking for Jesus? No? Kapag binuksan nyo ba yung Bible nyo, naghanap lang kayo ng sagot o hinanap nyo ang ating Panginoon? O baka naman, kaya ka nagbukas ng Bible kasi sabi ng Bible teacher mo, buksan mo to sa ganito. Sabi ng teacher mo, buksan mo sa John 3:16. Ayan. Ganun lang ba ang dahilan bakit tayo nagbubukas ng Bible? Ayan po, ano. Pangatlo po, the Bible produces true education. Ang Bible po ay, although totoo naman yung edukasyon na nararanasan natin sa school, ano, ibang education yung napoproduce naman ng ating Bible. So today's world often measures education by degrees, awards, or achievements. So ngayon kasi parang ang mga bata competition parang napapatunayan nilang magaling sila kapag may matataas ang grades sila, marami silang awards, marami silang natatanggap na mga achievement, ano? But God's definition is different, no? Iba ang definition ng ating Panginoon sa edukasyon. So, ang Bible, pinapakilala nito sa atin si Adam and Eve, si Noah, si Abraham, si Moses, si David, si Daniel, ang mga apostol ni Kristo, at syempre, lalong higit, si Jesus Christ. No? Ang mga buhay nila ay nagturo, their lives teach lessons no textbook can fully explain. So, yung mga tao po na yan, na nasa Bible lang natin makikita, walang ibang mga libro ang makakapagpaliwanag kung ano yung mga lesson na matututunan natin tungkol sa kanila. So the scriptures expand our imagination, deepen our understanding of history, and reveal God's plan of salvation from creation to redemption. So sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng Bible, ay mas napapalawak nun yung imagination natin. Minsan napapaisip tayo kapag nababasa natin sa Bible. Paano kaya sila nabuhay dati? Totoo kaya? Parang curious din talaga ako na parang sobrang astig naman nun, no? Wala silang pinagkukunang iba, kundi kapag tuwing umaga uulan ng mana, tapos dapat ang kukunin lang nila, ang pupulutin lang nila ay yung sasapat sa kanila dahil kapag sobra-sobra ang kanilang kinuha ay ang mangyayari ay mabubulok, no? Ang masisira. Tapos kapag darating ang Friday, ang dapat nilang kunin naman ay yung sasapat hanggang araw ng Sabat dahil kapag Sabat, walang mahuhulog naman na mula sa langit, ano? At dahil dun yung iba, dahil hindi nila sinunod, wala silang kinakain, no? At sa pamamagitan din ng pag-aaral ng Bible, na ipapakita din nito sa atin o na ipapaunawa sa atin yung plano ng Panginoon kung paano tayo maliligtas o paano tayo naligtas mula noong creation at hanggang sa kanyang muling pagbabalik.
This is why Bible study is not opposed to education. So ito yung sinasabi na ang pag-aaral ng Bible ay hindi nito sinasalungat yung education na nakukuha natin sa ating paaralan. Instead, it completes education dahil po hindi sapat yung ating mga natututunan sa school lang, academically na natututunan lang natin. Kinokompleto ng Bible study lahat ng natututunan natin sa paaralan. Pang-apat po, the highest culture is knowing God. Ang pinakamataas po na culture ay ang pagkakakilala natin sa ating Panginoon. So many people seek culture through entertainment, famous books, movies, or celebrities. So, yung mga tao, karaniwan, gusto nila mga kultura, yung mga nakikita nila sa mga libro, mga napapanood nila, yung sa mga iniidolo nilang mga artista, Pero sabi ni Ellen White, the highest cultures come from communion with God through His Word. The Bible lifts our thoughts above trivial pursuits and help us focus on what truly matters, So, ang pinakamataas na culture ay nanggagaling mula sa communion natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, ang ating mga isipan ay mas itinataas kaysa dun sa mga alam lang natin dito sa lupa, At mas natutulungan tayo na mag-focus doon sa mga kung ano ba talaga yung mas mahahalagang mga bagay. So, halimbawa, yung example, si Daniel. Bakit ganoon na lang katalino si Daniel? Dahil, nirefuse niya na i-compromise ang kanyang pananampalataya, Naging ganoon katalino si Daniel kasi hindi niya hinayaan na matapakan yung kanyang pananampalataya para lang doon sa hindi niya naman talaga pinaniniwalaan. God gave him wisdom because he honored God first. So sabi nga, 'di ba, sa Matthew 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God, Unahin natin palagi ang ating Panginoon. So may ano ko diyan example na lang dati, online class namin. Magde-deadline na, pero may simba. Hindi ko alam kung magsisimba ba ako. Napaisip ako nun, magsisimba ba ako, tatapusin ko. Pero hirap na hirap akong tapusin. Kaya ang ginawa ko, nagsimba na lang muna ako. At pag-uwi ko, ayun, natapos ko ng mabilis yung aking task na deadline na din talaga nung gabing yun. This teaches us an important principle. True greatness begins with reverence for God. So, true greatness, nagsisimula yon sa reverence natin para sa ating Panginoon. Success without God may impress people. So, ang pagtatagumpay natin na wala ang Panginoon ay sino ba ang na-impress natin? Ang mga tao. Parang minsan kasi gustong-gusto natin yung nakakatanggap ng papuri, Pero, naisip ba natin na yung mga ginagawa natin nakakaluwalhati ba sa ating Panginoon? Ayan, sabi nga, do everything for the glory of God, not for the glory of yourself, Dapat tayo ay gumagawa ng mga bagay, hindi dahil gusto nating makatanggap ng papuri, kundi dahil gusto nating mabigyang papuri ang ating Panginoon. Wisdom with God transforms lives, Ang wisdom na kasama natin ng Panginoon ay nababago noon ang mga buhay. Panglima po, the Bible is our greatest teacher. Sabi sa atin, experience is the best teacher. Pero dito po, the Bible is our greatest teacher. Ito ang pinaka mabuti o pinaka magaling nating guro. So itong chapter na to ay mayroong powerful appeal. So the Bible asks life's biggest questions, Minsan mapapatanong din talaga tayo dahil sa Bible, Bakit nga ba ako nandito sa mundong ito? Ano yung katotohanan? Paano ako maliligtas?
ano ba yung future natin. At walang ibang libro ang makakasagot sa mga tanong na yon kundi ang ating Bible. So minsan nga kahit ang dami ko nang narinig ng mga sermon, napapatanong pa rin ako, paano nga ba talaga maliligtas ang isang tao? Sabi ay, hindi ka naman maliligtas ng relihiyon mo, hindi ka maliligtas dahil palasimba ka. Yun pa rin yung tanong na umiikot sa isip ko. No? So sadly, many people eagerly read novels, entertainment, and online content while their Bible remains unopened. So marami sa atin, aminin man natin sa hindi, mas marami sa atin ang dami nang natapos na mga librong basahin, ang dami nang nabasang mga news entertainment, ang dami nang na-view na online content, pero ang ating mga Bible, hindi man lamang nabuksan ni minsan. Yet God's Word bring light, understanding, purity, wisdom, and holiness. No? Ang salita ng ating Panginoon nagbibigay ng liwanag, ng pangunawa, ng purity, ng wisdom, and ng holiness. So the Bible is not simply another book on our shelf. So hindi lang siya basta libro na i-display natin sa ating bookshelf. It is God's voice speaking to us today. So, ang Bible, isa siyang bukod sa panalangin na paraan para makausap natin ang Panginoon, no? Ang Bible ang nagsisilbing boses ng Panginoon upang makausap tayo. So, tayo kasi ay prayer ang paraan natin para makipag-usap tayo sa Kanya. At ang paraan naman ng Panginoon para makausap tayo ay ang Bible. So, meron po tayo ditong practical applications, no? Para sa mga kabataan, no? O para sa ating lahat. Paano ba natin ma-apply itong ating natutunan sa chapter na ito? Number 1 ay read the Bible every day. So, even 15 minutes each morning can strengthen your faith. So, kahit hindi naman 15 minutes, sabi ko nga dati, kahit isang chapter every day, no? Basahin lang natin ang ating Bible, no? Ang best way daw or best time na magbasa ng Bible ay umaga, pagkagising natin, no? Makakatulong ang pagbabasa natin ng Bible araw-araw na mas mapatatag ang ating faith. Pangalawa, study with prayer. Hindi naman pwedeng mag-aral lang tayo na hindi tayo nananalangin. Nagbasa tayo ng Bible na hindi tayo nanalangin, no? Ask the Holy Spirit to help you understand God's message. So, minsan kasi sa sobrang powerful ng mababasa natin sa Bible ay hindi natin yun basta-basta mauunawaan, no? Without the help of the Holy Spirit. Kaya, kapag tayo ay magbabasa ng ating pong Bible, magpe-pray muna tayo bago magbasa, and then, magpe-pray din tayo pagtapos nating magbasa. Number 3 po, practice what you learn. Hindi po pwede na may natutunan lang tayo. Dapat ay pinapractice din natin yon. So, knowledge without obedience produces little change. Aanhin natin yung kaalaman o yung nalaman natin kung hindi naman natin susundin. Aanhin natin yung mga kautusan na yan kung alam nga natin yung mga kautusan pero hindi naman natin sinusunod. Ano po? So, knowledge without obedience produces little change. May nagbabago pero napakaliit. Number 4, choose uplifting reading. So, protect your mind from influences that weaken your relationship with Christ. So, piliin natin yung mga makakapag-uplift sa ating mga binabasa, no? Protektahan natin yung ating isip sa mga makaka-impluwensya sa kung saan mapapahina nito o unti-unti nitong mabibreak yung relationship natin sa ating Panginoon. And number 5 po ay make Jesus the center of your study. Of course, kapag tayo ay nag-aral, dapat
si Jesus ang atin pong center. Hindi yung dahil nag-aral tayo dahil wala lang, gusto ko lang na magbasa, ganon. Every Bible lesson should bring you closer to Him, no? Kada Bible lesson na mababasa natin ay dapat unti-unti po ay mas napapalapit tayo sa ating Panginoon. Baka naman, aral tayo ng aral ng Bible ay at tumataliwas naman pala yung nararamdaman natin. Parang kinokontra natin yung sarili nating mga natututunan, no? So, young friends, our world offers endless information but very little wisdom. No? Ang ating mundo ay nakakapag-offer ng walang hanggang mga kaalaman, pero napakaliit na wisdom yun na o-offer niyan. No? Kasi nga, puro makamundong mga bagay naman yan. Wala namang kinalaman sa ating Panginoon. So, only God's Word can prepare us for both this life and eternity. So, sabi nga, hindi naman tayo maliligtas ng mga kaalaman natin dito sa mundo. So, sabi nga, lahat ng mayroon tayo dito sa mundong ibabaw, dito sa lupa, ay hindi naman natin madadala sa langit. No? And, walang ibang makakapaghanda sa atin sa buhay nating ito at sa walang hanggan, kundi ang salita ng ating Panginoon. And if we spend time daily with Bible, our minds become clearer, our decisions become wiser, and our hearts become more like Christ. No, sa kapag tayo ay nag-spend ng oras natin araw-araw sa pagbabasa ng Bible, mas nagiging malinaw ang ating mga pag-iisip, mas nagiging matalino tayo sa pagdidesisyon, at yung mga puso natin ay unti-unti kahit kaunting step lang yan o maliit na lang, ay mas nagiging mas nakukuha natin yung Christ-like character. So, sabi nga sa John 5 verse 39, wait lang po. Sabi sa John 5 verse 39, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. No? Sabi ay, i-search nga natin ang scripture, dahil nga, ayun, for in them ye think ye have eternal life. So, dahil sa Bible, doon natin malalaman na pwede tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yun yung makakapag-testify na totoong meron tayong, pwede natin makuha yung buhay na walang hanggan na yan pagdating ni Jesus Christ, no, sa second coming. And sabi po dito, may we make Bible study not just a habit but a lifelong privilege, no? Hindi lang natin dapat gawin na ang Bible study ay dahil nakasanayan na lang nating mag-aral or magbasa ng Bible, no? Isang privilege na may kakayahan tayong mag-aral ng Biblia. Ano po? So, ayun po. Tapos na po ang ating pag-aaral ngayong hapon. At sana po kayo ay may natutunan, kagaya ko po na sa atin pong pinag-aralan ngayon ay may natutunan din po ako. Nagkaroon po ako ng self-reflection na dapat nga mas pag-aralan natin ng Bible, mas pagtuunan natin ng pansin na mag-aral ng Biblia. Dahil maraming mga bagay ang mundo na hindi kayang i-offer maliban po na ang Bible lang o ang ating Panginoon, ang salita ng ating Panginoon ang kaya lang mag-offer ng mga ganoong kaalaman. Po. So, kung may mga nais po kayong dagdag, pwede po ninyong i-comment sa atin pong Facebook page or mag-text po. Po.
Ayan po, binabati ko po si Sir Roger Navarro. Hello po, good day po. Apo, andito na po si Sir ulit. Pwede na po siguro tayo mag-outro dahil po wala naman po akong mabasang mga karagdagan sa comment section po, ano. At bago po tayo mag-closing prayer, no? Muli po, ako po ang inyong kabataang kaibigan sa Himpapawid na nagsasabing kabataang may paninindigan, pag-asa at kabalikat kahit kailan. At magkita-kita po tayo sa susunod na buwan. Kasi po, tuwing ika-4 na linggo lang tayo. At tayo po ay manalangin. Let's pray. Amang banal, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa inyo pong paggabay at pagsama sa aming pag-aaral sa hapong ito. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa amin pong natutunan at nawa po ay magamit ni amin ito sa pang-araw-araw ng pamumuhay at maibahagi sa iba pong mga hindi nakapakinig ng mensahe ngayong hapong ito. Nawa po, Panginoon, tulungan ang bawat isa sa amin na maging na maisabuhay po namin ang pag-aaral ng Biblia, hindi dahil kailangan namin ito, kundi dahil nais namin na mas makilala pa po kayo at mas nais po namin na magkaroon ng Christ-like character. Panginoon, amin pong hinihiling ang inyong paggabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa aming mga kanya-kanyang gawain, sa panibagong buong isang linggo na amin pong haharapin, maging sa amin pong pagtatrabaho, sa amin pong mga pag-aaral, ingatan po ang bawat isa sa amin. Hinihiling ko rin po, Panginoon, na i-bless ang himpilang ito, ang mga nangunguna, si Sir, ilalayo sa anumang uri ng kapahamakan at mga disgrasya. Ang pag-iingat po ang igawad sa bawat isa sa amin at patawarin po kami, Ama, sa kung saan man po kami nasumpungang nagkulang at nagkasala, sapagkat ang lahat po ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa matangis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Siya'y darating, Jesus muling darating. For views and comments with regards to the preceding program, please write to the Program Director, Radyo Natin Center, FJE Building, 105 Esteban Street, Legazpi Village, Makati City.